Batangas. Welcome po sa ating bagong programang Bayanihan. Ito po ay bagong presentation po ng ating palatuntunang Bayanihan na aming pong binuo ng ating pong station manager na si Mr. Henry Lacnao. Good morning nga pala kay Henry, and maraming salamat station manager sa pagbibigay mo ng programa sa ating pong Armed Forces of the Philippines para ating pong mapalipad ang ating programang Bayanihan. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at of course kasama po natin ang ating pong mga iginagalang at mga ipinagmamalaking kaibigan po galing po sa Batangas. Uunahin ko lang po ang aming pong AUP Adjutant General. Siya po ang Adjutant General sa buong Armed Forces of the Philippines at binibilang na lang po namin yung araw at ang aming pong grupo na APAP Batangas ay magkakaroon na po ng general na member, si Colonel Rolando Junco. Sir, magandang umaga po sa inyo. Hello, sir. Nasa labas pa pala si sir. Si Ding Andal, di ko kasi nakikita yung ating mga kasamahan dito sa baba. But si Ding Andal, si past President Ding Andal ho, ay kasama po natin sa ating palatuntunan. Ito ay partner po natin ito sa lahat ng ating mga binuksan na programa. By the way ho, yung programa pong APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran ay lumipad na rin po dyan sa Tarlac, dyan po sa Northern Luzon Command. At the other day, last Friday, ay pinalipad na rin po namin nila Ding Andal dyan po sa Southern Luzon, sa Lucena ho. At kasama po natin ang President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, si President Ruiz. At kasama din po namin mga kaibigan ang pinaka-pinuno head ng Philippine Information Agency at ang ating po mga kapatid po sa Philippine Broadcasting Service, at nagbukas na rin po tayo ng radio program sa nasabi ng lugar. At of course, hindi ho mawawala dito sa grupong ito ang ating mga kaibigan po sa Rotary Club at sa Chamber of Commerce and Industry, na ang nagdala naman po nito doon ay si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. At kasama po natin doon, walang sawang pasasalamat po kay President Alvin Castillo, na kasama ni past President Ding Andal na pumunta po ng Lucena, at si Vice President Mar Amparo na on his way papunta po rito sa radio station. Makakasama po natin sa ating palatuntunan. Kaya wala po kaming sawang pasasalamat po kay Station Manager Henry Lacnao, at of course sa ating mga kasamaan po dito na kanina pa tumutulong sa ating palatuntunan, kay DJ Aaron, tama ba yan, ano? At kay DJ Jego at kay DJ Frankie. Ito yung mga kasama natin doon sa kabila, at lumipat na pala po dito sa Batangas. But ang usapan po namin ni manager ay magbubukas po kami ng forum. Yung program pong Bayanihan ay dadalhin po namin dyan po sa Lipas City. Naghahanap lang po kami ng isang magandang venue na mayroon pong telepono, may PLDT, para live po ang broadcast natin dito po sa 99.9 DWGV-FM. Ito yung ating okay. So mga kaibigan, makasama po natin sa ating palatuntunan. Unahin ko lang muna pong ipakilala ang Adjutant General ng buong Armed Forces of the Philippines. Pag sinabi pong buong AUP, kasama po dyan ang Air Force, Navy at saka ang Philippine Army. 120,000 soldiers po yan, more or less. At ang Adjutant General po dyan, walang iba kundi si Colonel Rolando Junco. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Jerry. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Salamat, at tayo balik na naman sa Himpapawid sa Bayanihan. Programang Bayanihan, sir. Programang Bayanihan ang ating programa ngayon dito sa 99.9 GBFM. At magandang umaga ulit sa inyong lahat. At of course, ang ating partner po na si past President Ding Andal, na yan po ay chairman po yan, co-chair ng Infrastructure Committee sa buong region po ng Fordon sa Regional Development Council, at yan po ay partner po natin yan, past President Ding.
Mabuhay kayo mga kababayan at kasamang Jerry, Colonel Arnel and Colonel Jonks. Lipad ang bayanihan. Lipad. Okay, at ang ating talagang maraming salamat sir, kahit nasa Metro Manila ka, nung mabanggit ko sa iyo na bubuksan natin yung programang Bayanihan, bigla kang lumipad papunta rito sa Batangas. Thank you. Anong oras ka ba umalis sir sa Metro Manila? Maulan pa rin sa Metro Manila. Oras kanina, mga alas 3 na umaga. Si Colonel Arnel Villarreal, siya po ang Group Commander ng 740th Combat Group. Sir, good morning. Good morning, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng nandito sa studio ng 99.9. Maraming salamat din sa manager ng 99.9 sa pagkakataong binigay sa atin upang mailahad natin ang ating mga programa at mga kaganapan sa Armed Forces. Magandang umaga muli. At saka sir, ang idea namin dito ni Henry, ni Station Manager, ay yung programa natin ay dadali natin sa Lipa City para sa ganun ay maramdaman yung presence ng ating programang Bayanihan. But mind you mga kaibigan, yung 99.9 ay napapakinggan po sa buong Calabar Zone. I was in Lucena last Thursday and Friday. I was monitoring the signal of 99.9. Napakalakas po dyan sa Lucena City at kaya doon sa mga sponsors na naghahanap po ng station na pwede pong ma-hit yung ating mga target po sa buong Southern Luzon. Ito pong 99.9 DWGV-FM ay kaya-kaya pong dalhin ang inyo pong produkto na kung gusto nyo pong malawak na signal, dito po tayo sa 99.9 DWGB-FM. So mga kaibigan, pag-uusapan namin ngayon ay ang tungkol po sa bayanihan, sapagkat napakahalaga po ng salitang bayanihan. Dahil alam naman natin na di ba Ding, yung bayanihan is isang matandang salita yan sa mga Pilipino, di ba? Na ang ibig sabihin, tulong-tulong tayo. Di ba, Ding? Oo, kasamang Jerry. At sa panahong ito ngayon ay masyadong kailangan natin lalong pag-ibayuhin ang diwa ng bayanihan. Napakarami ng ating mga kababayan na nangangailangan ng ating kalinga, ng ating pagtulong. Ang problema kasi natin sa ating pong bansa ay kinakailangan ibalik po natin yung ating original, yung ating matandang kaugalian na bayanihan. Yung bayanihan po tayo sa pagsusulong ng mga kaunlaran sa ating mga kanayunan. Tayo po ay magtulong-tulong, magbayanihan po tayo sa pagtutulak din ng kapayapaan sa ating bansa. Sapagkat tayo po ay naniniwala na pag tayo po ay nagsama-sama, malakas tayo at yung ating pong bansa ay muling makikilala sa buong mundo na isang mayaman na bansa. Dahil alam niyo po mga kaibigan, ang Pilipinas po talaga, ito sa impormasyon lang ng ating mga nakikinig, ay napakayaman ho natin. Kaya nga, di ba Ding at Sir, tinatawag tayong Pearl of the Orient. Tayo yung tinatawag na perlas ng silanganan. Sapagkat napakayaman natin ng bansa. Hindi lang ho sa taon, hindi lang ho sa talento ho, but maging sa resources ho ay napakayaman natin. Alam niyo ba mga kaibigan na ang Pilipinas ho ay nasa loob po ng tinatawag na Coral Triangle. Yung tinatawag pong Coral Triangle nito ay ang 60% po ng kayamanang dagat ay matatagpuan po sa lugar natin. Isipin nyo na lamang na 60% ho ng kayamanan ng buong mundo pagdating ho sa dagat, yaman, ay 60% ng yamang dagat ay nasa lugar po natin, matatagpuan sa lugar natin, because ang lugar po natin ay tinatawag na Coral Triangle. Kaya nakita siguro ninyo na talagang sa ating mga mangingisda, napakadali nating maghanap ng isda, sir, di ba? At kaya walang rason na tayo po'y maghirap. Ang kinakailangan lang po dito, yung lahat ng mga problema na ating nakikita na dapat ating baguhin, ay dapat magtulong-tulong tayo, bayanihan tayo. Kung may nakikita tayong problema sa governance ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, na ngayon ang gusto po ng ating Pangulong Noynoy Aquino ay magkaroon tayo ng isang matuwid na daan
at yung mga programa ng ating gobyerno ay halos ikinakasa sa iba't ibang departamento po ng ating gobyerno. Dapat po yan tulungan po natin. At ngayon siguro napapansin na rin ngayon, sir, ng ating mga nakikinig ngayon na yung programa ng Department of Agriculture ngayon, because sa ngayon mga kaibigan ay dapat po nating malaman na mayroon tayong 5,000 hectares na idle land na hindi ito nagagamit. Pero ngayon na may bago tayong Secretary ng Department of Agriculture in the person of Secretary Alcala, tingin ko ho, itong mga lupang ito ay magagamit na ito. Pag ito ay nagamit mga kaibigan, magpuproduce tayo ng maraming mga trabaho sa kanayunan, at kapag nagproduce tayo ng maraming trabaho, ito ay magsisimulang mabuhay ang ating magiging masigla ang kalakalan sa mga kanayunan, at ito ang magiging daan para masolve natin ang problema natin sa insurgency sa ating bansang Pilipinas. Ano po sir ang masasabi ng ating mga kasamahan na si Dingandal? Alam mo, kasamang Jerry, yung sinasabi niyong insurgency ay hinaharap ninyo ng mga militar bilang isang mayor na programa ninyo. Pero itong insurgency at itong insekuridad na ito ng ating bayan ay dala ito ng ating uri ng pamumuhay na tayo ay hindi masyadong balanse. Alam mo bang ang higit na kalahati ng income ng mga mamamayan ay ang kabuuang income ng mga mamamayan, ang nangungunang 20% ay higit pa ang kinikita kaysa sa doon sa kinikita ng bottom na 80% ng Pilipino. So, masyadong hindi balanse, at yung mahigit na 30 milyong Pilipino ay higit pa ang ginagastos kaysa sa kanilang kinikita. Kaya anong sitwasyon ang aabutin natin kapag nagpatuloy ng ganito? Dito ngayon nangangailangan ng higit na pag-uugnay-ugnay tayo, yung espiritong bayanihan. Kaya nakakatuwa itong inyong ginagawa na sa pamamagitan itong inyong mga programang ganito at ng inyong mga ginagawa niyong operation sa combat group na ipinaaabot sa ating mga kababayan ang mga programa ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan at saka yung iba-ibang sektor, iba-ibang institusyon ng lipunan. Ito ang kailangang mangyari. At yun namang mga kababayan natin na may mga kakayanan, gaya ng mga non-government organizations na mayroong kayang makatulong, higit kailan ay ngayon natin dapat pagyamanin ang ating pagtutulong-tulong, pag-uugnay upang yung mga nasa sa mababang antas ng pamumuhay ay magkaroon ng kakayanang magkaroon ng trabaho, magkaroon ng edukasyon, magkaroon ng kakayanang kumita, magkaroon ng pag-asang kaya nilang pakainin ang kanilang mga pamilya, ang kanilang anak, at saka mapapag-aral at nang may pag-asang mabago ang kanilang pamumuhay. Ito ang panahon na talagang higit nating pagayamanin ang bayanihan. Tama, Ding. Ding, putulin lang kita sandali sapagkat na-establish natin yung ating connection sa Brigade Commander ng 202 Brigade ng Southern Luzon Command, si Colonel Aurelio Banadada. At siya ay babati lang po sa ating palatuntunan sa opening ng ating programang Bayanihan. Sir, magandang umaga po sa inyo and welcome po sa launching ng programang Bayanihan. Magandang umaga din sa iyo saka sa mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan 99.9. Congratulations sa pagbubukas ng iyong programa, at sa mga tagapakinig sana ay palagi kayong makinig dito para maipalabas natin ang ating mga pwedeng gawin sa ating mga kababayan. Congratulations sa inyo at sa station manager, si Henry Lacdao, kay Colonel Hungco, kay Colonel Villarreal, at sa Rotary Club. Maraming salamat po, sir, sa inyo pong Maraming pagbati. salamat, classmate. Good morning sa inyo dyan lahat sa 202 Brigade. Sir, binabati ka lang po, sir, ng inyong classmate na si Colonel Hungco, sir, at hindi lang po ata napapakinggan dito. But anyway, sir, maraming salamat po sa oras na binigay nyo ngayong araw na ito na kayo may maging kabahagi po ng launching ng ating programang Bayanihan. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din sa inyo.
Mga kaibigan niyo pong napakinggan ang Brigade Commander ng 202, si Colonel Aurelio Baladad. So talagang lipad na tayo dito sa ating bayanihan, sir. Oo nga. Doon sa tinuro ni Ding kanina, doon sa balanse ng ating kayamanan, dito ngayon napapasok yung ating armed forces gawa ng meron tayong mga armadong grupo na nag-create ng disbalance. Dito ngayon pumapasok yung programa ng ating armed forces na Internal Peace and Security Plan, kung saan ang combat operation ay selective na lang. Ang focus natin ng armed forces ngayon ay matulungan yung ating mga kababayan na nandun pa sa bottom 30% na kung saan maiangat ang kanilang kabuhayan sa paggawa natin ng mga infrastruktura. Tulong-tulong tayo dyan kasama ang private sector, ang government, ang local chief executive upang matugunan yung mga kababayan natin sa malayong lugar at maibigay ang infrastruktura na kailangan na, katulad ng daan, ng mga kalsada, yung farm to market road, ng mga tulay na kailangang maitawid ang kanilang produkto, at yung ating tinutugunan yung kanilang edukasyon sa pamamagitan ng tulong-tulong na paggawa ng mga silid paaralan. Ito yung ating programa ngayon sa IPSP. So actually sir, kaya nabuo namin ni Henry, ni Station Manager Lacdao, yung programang bayanihan sapagkat gusto namin talagang bigyan ng kahulugan na yung espiritu po ng ating bayanihan na ngayon po ay sinusulong po sa Armed Forces of the Philippines, at gusto lang po namin explain po ni Colonel Hungco at saka ni Colonel Villarreal ang tunay na kahulugan nito para sa ating pag-usulong ng kapayapaan, ng kaunlaran, ng trabaho dito sa ating lugar, sapagkat gusto po namin ma-share po sa inyo yung napakayamang kwento ho ng mga matagumpay na accomplishments nito pong bayanihan ng AFP, at gusto natin ito na magkaroon ng counterpart naman dito po sa pribadong sektor, at sapagkat yung AFP's under bayanihan is dapat tayo sir, nagsusuporta lang tayo, di ba? At kinakailangan talagang ang pinaka-actor dito, ang pinaka-bida rito ay yung mga sibilyan, yung ating mga local chief executives. But of course, bago natin ito magawa, kinakailangan ho talaga ng isang malakas na communication program, at ang communication program ay itong bayanihan na na-conceive namin ni Station Manager Lacdao, na lumipad ngayon dito sa 99.9 DWGB-FM, at ito ngayon ang mag-trigger ng komunikasyon sa halos lahat ng mga sektor dito po sa Batangas para tayo po'y magkaintindihan, magkaunawaan at magtulong-tulong, magbayanihan tayo sa pag-usulong ho ng isang magandang governance, magandang gobyerno sa ating bansa. Because tayo naniniwala tayo na kapag tayo nagsama-sama tayo ay kaya nating linisin ang gobyerno natin sa mga opisyal na mayroong taliwas na pagtingin sa paghahawak po ng poder o ng gobyerno sa ating bansa. Tayo kinakailangan palakasin po natin yung bawat isa sa atin, at yung pagpapalakas na yon ay dapat magsama-sama tayo, at yung pagsama-sama kinakailangan dyan yung communication program, at yung bayanihan will be our alternative in order to rally all various sectors para ating tugunan yung panawagan po ng ating Pangulong Aquino na tayo po ay magtulong-tulong para po sa pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kaya nga, di ba sir, kanina nabanggit nyo yung tungkol doon sa PPP, yung Public-Private Partnership, na ang talagang nagbibigay ng kahulugan sa tinatawag na bayanihan. Sapagkat kapag ang pribadong sektor at saka ang pampublikong sektor ay nagtulong-tulong, ay magpartner sila, yan ang totoong bayanihan. At yan ay bubuksan natin yan at ipong
i-rediscover ang potentials ng PPP, yung public-private partnership, sa tulong po ni Ding Andal na palagi pong nag-a-attend dyan sa Regional Development Council meeting at doon pinag-uusapan yung mga strategic na mga programa para po sa kaunlaran ng ating rehiyon, hindi lang po sa probinsya, because nasabi nga ni Ding Andal na kapag tayo nag-isip tayo ng programa ng development sa ating lugar, dapat hindi natin kinukonfine lang sa lugar natin, dapat iniisip din natin yung mga katabing bayan natin. Did I say it right, Ding? Oo, tama ka, kasamang Jerry. Oo. Saka kapag ka nag-iisip tayo ng ating kaunlaran sa ating sarili, ay siyempre iniisip natin na hindi na kinakailangang aangat din yung ating mga nakakasalubong diyan sa labasan, nang sa ganon ay hindi mayroong mga aagaw sa atin at magdadanggit ng ating kinakain. Di ba? Tama. Okay. Mga kaibigan, tayo po'y magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Mga kaibigan, balik po tayo sa ating programang, bagong programa pala to, sa bagong lipad na programang Bayanihan. At of course, sa paglipad po ng bagong programang Bayanihan, hindi po namin maaaring kalimutan ang aming pong ninong dito. Kaya kami nakapagtayo ng programang APAP Batangas, APAP Tarlac, APAP Southern Luzon, sapagkat dahilan po sa tulong ni Bing Formento. Nino, magandang araw sa iyo and welcome sa ating programang Bayanihan. Magandang umaga at welcome sa Bayanihan program ng iyong Armed Forces. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasbaybay. Thank you very much, Ninong. At kagabi, maraming salamat din sa pagbibigay mo ng oras. Halos inubos mo na yung 1-hour program mo sa ating ginawang Public Affairs Advocacy program dyan sa Lucena. So, yes, sir. So, okay. Bing, maraming salamat, Bing, at naging kasama ka namin uli sa ating programa. Kaalaman sa pamamagitan ng ating mga palatutunan sa radyo. Mabuhay kayo at good morning sa lahat. Thank you very much. Mga kaibigan, ang 2010 KBP Golden Dove Awardee na si Mr. Bing Formento. At yan po ay galing po sa DZRH at kasama po natin dito. Gusto nga palang pasalamatan din yung ating mga kaibigan, may-ari po ng station, sila Manny Galang at sila Bennett Galang na makasama din po natin sa KBP, sa Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas. At sila din po ang tumutulong sa amin ni Station Manager Lakdao para itong programang ito ay ating pong babuksan. Bueno, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Mayroon na po tayong 27 minutes after 8 o'clock in the morning sa ating pong bayanihan. At kagaya po ng aming pong pinag-uusapan nila Ding Andal, ay ating isusulong yung mga usapin na mayroon pong kailaman po sa usaping pangkapayapaan at pangkaunlaran. Particularmente po sa pagkaunlaran, because marami ho ang naniniwala na kapag mayroon pong kaunlaran ay ating pong ma-achieve yung ating kapayapaan. At mayroong isang modelo na po dyan, si Colonel Arnel Villarreal, ang group commander po ng 740th Combat Group, na kung saan siguro ang lahat sa ating mga nakikinig ngayon galing po dyan sa San Juan ay maaari pong sumang-ayon sa akin na yung barangay Kinalabasan ba yun, sir? Yung barangay Kinalabasan, yung paborito mong barangay? Sityo ng barangay Kipot sa San Juan. Sityo na yung Kipot, sir. Kipot, di ba, sir? Sityo Kipot, Kinalabasan. Sityo Kalabasahan ng barangay Kipot ng Yung San Kipot, Juan, sir, ang Batangas. barangay. Okay, sir. At yan ay meron po kaming isang matagumpay na kasaysayan po dyan, na kung saan sabi po ni Colonel Arnel Villarreal, noong una ay walang kalsada dyan. At yung mga armadong mga kapatid natin na naligaw ng landas ay pinapabayaan lang yung ng ating mga kasamahan, ng mga kabayan natin dyan. Dumadaan na walang impormasyon nakakarating sa military because talagang mayroong problema. At yung mga kabayan po natin dyan ay ang ilan ay hindi rin sila
naiinganyo, na-encourage na magtanim sapagkat isipin mo nga naman, after mong magtanim, ilang kilometro ang lalakarin mo, oras ang aabutin mo para maibaba mo yung produce. But because of the bayanihan, mga kaibigan, ng 740th Combat Group na nag-provide sila ng tinatawag na Peace and Development Team sa nasabi ng lugar, ay nailink nila yung kinakailangan ng komunidad sa mayor ba, sir? Pwedeng ikaw na, sir, ang magkwento nito para ma-inspire yung mga nakikinig natin at makita na ganito ang resulta ng ating bayanihan. Magandang umaga muli sa ating tagapakinig at salamat, Jerry, sa pagkakataong binigay mo. Sa totoo lang, itong konsepto ng bayanihan, mahigit 3 taon na nating pinatutupad ito. Ito kasi yung methodology na itinuro sa atin ng Brigade Commander, no, si Colonel Baladad. Actually, hindi pa si Colonel Baladad, si General Segovia pa nung siya ang Brigade Commander, na-i-apply na natin yan. Tinuloy lang ni Colonel Segovia. Pero ang alam ko niyan, ang author nito si Colonel Segovia. Si Colonel Baladad. Kasi partner sila noon eh. Ang alam kong gumagawa ng nito si Colonel Baladad, pero si General Segovia ang nag-apply nito. Ito ay natutunan natin sa kanya kasi napag-aralan natin na for the past, kasi matagal na rin naman tayo sundalo, na ito ang talagang solusyon sa insurgency nangyayari sa atin. Una, itong kinakalaban natin ay mga Pilipino rin, hindi natin dapat itong itrato na kaaway. Ito nga yung mga biktima. At nakikita natin sa pamamagitan ng pag-unlad, ito ang magiging solusyon. So, ginawa natin na hindi natin priority talaga yung score sa mga NPA. Ang ginawa natin, priority yung development sa isang lugar. Maging ito ay personal, pinagtutuunan natin ito at itong ginawa ng mga kasundalohan natin, yung PDT natin. Yung, nung araw kasi ang tawag natin yung keyhole approach, kini-keyhole approach natin. Yung lahat ng mga barangay na may problema, yung mga affected, yan ang nilalagyan natin ng mga kasundaluhan. At dyan nila ina-apply yung itinuro sa kanila kung paano magsilbi sa mamamayan. At nakita natin very effective kasi by that, nakuha natin ang simpatiya ng mga tao at sila ay nakipagtulungan. Sa pamagitan ng, tulad niyan, yung kinukwenta mo kanina, yung development doon sa Kalabasan to Makwitib. Nilagyan natin yan ng daan, kasi nga yung produkto nila doon sa itaas, hirap na hirap silang ibaba. Tapos pagbaba, ay magkano lang binibili sa kanila. So, pagod lang nangyayari sa kanila. Kaya yung iba, hindi na nila inaani yung naghihintay na lang sila kung may aakyat doon. At saka, anong nangyayari sa nagiging matamlay na talaga sila sa magtanim na rin? Nagiging matamlay ang mga tao na magbaba ng produkto. So anong ginawa natin? Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mayor ng San Juan. Nung una si Mayor Mindanao pa sinundan ni Mayor Manalo. Maganda naman at yung inumpisahan namin proyekto kay Mayor Mindanao, itinuloy ni Mayor Manalo. At nagkaroon nga ng katuparan pagdating ni Mayor Manalo na mapaakyat yung bulldozer doon. At sa pakikipagtulungan ng mga tao, mismo yung mga tao nagpalit-palitan sila ng pagpapakain doon sa operator ng bulldozer. At kasama rin ang mga kasundaluhan natin, yung mga bagay-bagay na hindi kayang gawan ng bulldozer kasi may mga bagay doon na kailangan imano-mano. Ginagawa yan ng mga tao doon at saka ng mga kasundaluhan natin. By that, nadidevelop natin yung cooperation ng tao. Yan nga yung pinapalitan natin, isa sa konsepto natin na from conflict management to cooperation management. At nagawa natin yan, hindi lang dito sa Kalabasahan, hindi lang dito sa Tubahan, hindi lang dito sa Tulos, hindi lang dito sa Makwitib, at sa iba pang lugar na affected na mga barangay. By that, yun nga, masama sa pakiramdam ng kabila, ang ginawa nila, hinaras-haras yung mga sundalo natin. Lalo silang napasama doon. Kasi, nung makausap ko yung mga tao, sabi nga nila, bakit nila papatayin yung mga sundalo? Ay sila yung tumutulong sa atin. Ay sila nga, palamunin pa natin, pabigat pa sila sa atin. Gusto nilang patayin yung mga sundalo tumutulong. So, nagising ang mga tao. Kaya nakita natin doon, nakuha natin ang kooperasyon nila. Mula noon hanggang ngayon, masasabi natin na
kahit mismo yung mga miyembro ng NPA, kasi naipaparating natin na sa kanila na hindi silang kaaway, sila ay mga biktima sa pamamagitan ng mga tao na natutulungan natin. Kung kaya nga nitong magkaroon tayo ng IPSP na bayanihan, nagpasalamat ako kasi noon nakukuha natin yung cooperation ng mga tao sa pamamagitan ng labor, sa pamamagitan ng trabaho lang. Ngayon na sinandatahan tayo ng IPSP na bayanihan, maging yung financial, natutulungan na tayo ng ibang sektor. Kasi noon kasi may isipin tayo sa sundalo, bawal kasi tayo humingi ng ng assistance, outside assistance. Ngayon sa pamamagitan nitong IPSP, hindi na tayo kinakabahan na lumapit sa mayor. Sa katunayan, yung mga programa natin ng BATES, kasi malaking gastusin yung BATES, yung Barangay Tanod Enhancement Seminar, mangangailangan ng malaking halaga yan, yung pagpapakain lang sa tanod. At even hundred of thousand gumastos yung tulad ni Mayor ng San Juan, si Mayor Rudy Manalo, para lang matrain yung kanyang mga barangay tanod sa buong San Juan. Ganon din dito sa ibang mga bayan tulad ng Padre Garcia. Si Mayor nito mismo ng Batangas City, siya ang kauna-unahang gumastos ng malaking halaga para matrain yung kanyang mga barangay tanod. At ngayon nga, last time, magkasama nga kami ni Brigade Commander during the PPOC, yung Provincial Peace and Order Council, na muli ipinaliwanag ng ating Brigade Commander, si Colonel Baladad, yung kahalagahan nitong bayanihan at yung mga programa natin. Kaagad din-approvean by principle ni Governor B. Vilma Santos Recto, yung ating hinihingi sa kanya na local SIP. Sabi, kailangan lang i-convene ito. Sabi nga niya, i-remind lang siya ng committee para yung committee mag-convene. Imagine, magbibigay ang ating gobernador ng local SIP. Bukod doon, nakita natin yung iba't ibang mayor ay ginagawa na rin. At saka yung itong huli, yung forum doon sa, diyan, narinig ko na naman yung sinasabi mong ang Pilipinas ay nasa triangle corals. Coral Triangle. Coral Triangle. Doon binanggit din, doon sa forum na yon, ang daming mga European doctors na nag-attend. Ipinaliwanag yung tungkol sa nangyayari sa environment natin. At kung gaano kayaman ang bansa natin na hindi natin napapagtuunan ng pansin. Na kung yan ay mabibigyan lang ng pansin, kaagad-agad ay uunlad tayo. Diyan ko nakita ang mga nag-attend dyan na andyan na ang spirit ng bayanihan. Bakit? Lahat ng sectoral group ay represented nung panahon na yun. Even barangay chairman na andun sila. Ang daming nagsi-attend nung forum na yun. Pati ang ating kasundaluhan, lahat sila binigyan ng pagkakataong magsalita para maihayag yung kanilang kontribusyon. At nakikita ko, hindi lalaot at makukuha natin ang tagumpay dito sa bayanihan. Maganda yung natura ni Colonel Bilan, ni Arnel. Ngunit alam mo, natutuwa ako, Arnel, kasi ngayon sa panahong ito, lalo sa pamumuno ng ating presidente, si President Benigno Aquino III, na nabigyan ng pansin itong bayanihan lalo na sa kanyang programang PPP, Public-Private Partnership. Pero ang konseptong ito, ang Armed Forces, noon pa man, ito na ang konsepto natin. Natatandaan ko nung ito'y tinuturo sa amin ni General Isleta, na hindi ang Armed Forces ang dapat sumalo ng lahat ng problema ng kapayapaan na ito. Tsaka ng kaunlaran. Sapagkat ang Armed Forces kaagapay ng mamamayan sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran. Ngunit hindi lahat ay ang Armed Forces ang inaasahan. In fact, ito ay in-implement natin noon pa. Yung mga paggawa natin ng tulay, hindi lang yan ngayon. Noon pa yan, nung araw pa man, nung maitatag yung Armed Forces, kasama na tayo sa paggawa ng mga kalsada, sa mga rescue operations, sa pag-distribute ng mga relief goods, sa mga paggawa ng mga nag-ibang eskwelahan. Kasama na ang Armed Forces dyan. Nung natatandaan ko nga, isa sa mga success story natin dyan, ay yung kalsada na pinagdugtong natin, yung Balay Tigi at ang Kalayo. Sa first district ng Batangas ito, sa Nasugbo po, ito ay matagal na kalsada na hindi maipagduktong kasi tuwing gagawin niya ng DPWH, sinusunog yung kanilang mga equipment. Ngunit yung yung idea ay binahagi natin sa mga local officials doon, lalo sa mga barangay captains, na
yung mga magtatrabaho, for example, sa Punta Fuego, na nandun pa nakatira sa Luok, lalo na sa Hamilo, ay maglalakad ng layo-layo, gigising ng maaga, o sasakay ng bangka at gagastos para lang makapagtrabaho sa may balay tigi. Nung mabuksan yung kalsada na yan, ng 2004, no, December, naging maaluan sa kanila at nagkaroon na ng biyahe na napakalapit galing sa main sa Nasugbo, papunta dito sa Punta Fuego. Ang galing naman ng Hamilo, nakapag-tricycle na. Sa ngayon, maganda na ang takbo doon at gumaganda na yung takbo ng lugar. Pasalamat tayo at naintindihan niya ng mayor noon na si Mayor Barcelon ng Nasugbo. At ito ay sinuportahan niya, lalo-lalo na yung mga barangay captains ng Balaytigi at ng Kalayo upang magawa ang kalsada na yan. Nung matulungan nating magawa yung kalsada, gumanda yung buhay doon. Nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng industry. Tingnan nyo ang Hamilo ngayon. Nagkaroon na doon ng mga beach facilities. So, ito yung mga success stories natin sa bayanihan at sana sa ngayon ay ito yung lalo pang mabigyan ng pansin at tulong-tulong tayong bigyan ito ng katugunan. Tama ka doon. Ito isa mga susi sa ating mga solusyon sa ating mga problema. Nakakatuwa, Colonel, sapagkat sa aking nakita at sa aking narinig sa inyo ay yung diwa ng bayanihan ay talagang buhay na buhay dito sa atin sa Pilipinas. Dito sa atin sa Pilipinas ay ang description nga nung isang kaibigan kong doktor na taga Inglaterra, nung siya magbisita dito, ay sinasabi niyang, this is a land teeming with people. Everywhere you go, there are people. At ito ang pinakamalaking yaman natin. At itong espiritu ng bayanihan na ito na pulo-pulo nating nakikita sa iba-ibang sektor ng ating mga lipunan, nakikita natin sa sundaluhan, nakikita ko ito sa mga iba-ibang national government agencies na tumutulong at ngayon ay nagtutulong-tulong na nagugrupo-grupo upang ang kanilang mga departamento ay makalapit sa mga local government offices at nang masynchronize, nang mapagdugtong-dugtong yung kanilang mga programa. At ito ay dapat na siguro na talaga lamang na iparating natin sa ating mga kababayan gaya ng ginagawa ninyo at kayo ay maging bahagi rin gaya ng lahat ng ibang departamento ng national government natin, magkasama-sama at magkatulong-tulong. Maidugtong natin sa mga pribadong sektor na tumutulong naman gaya ng mga Rotary, ng mga Lions Club, ng mga Kiwanis at ng mga JCs na may mga kanya-kanyang programa, activity para maidugtong yung biyaya maiparating sa ating mga kababayan. Siguro itong ganitong espiritu na buhay sa atin, siguro mas sistematiko lamang nating maiparating at maipakita sa ating mga kababayan na ang ganda pala ng pag-asa natin sapagkat hindi dito sa atin ay hindi naman pala nag-iiwanan ang mga Pilipino. Hindi pala ang pamumuno ay barakuhan at atin pa rin maipapamulat at maipapakita sa ating mga local chief executives na hindi pala naman barakuhan lamang ang pamumuno, kundi yung gaya ng ginagawa ng ipinapakita ninyo, maipakita ang mabuting magagawa ng pagtutulungan ay sasambahin ka ng taong bayan. Kung bagay ikaw ay mamahalin, kung nakikita nilang ikaw ay nangunguna doon sa pagsasama-sama at pagbubuhay ng diwang tulungan na itong ating bayan ay ating kapananagutan, atin ito, hindi kanila lamang. Okay. Tama yan din, sa sinasabi nga sa atin na ang kapayapaan at ang kaunlaran ay responsibilidad ng lahat. Hindi lang ng gobyerno, hindi lang ng ating mga local chief executive, mga mayor, barangay captains, hindi rin lang ng mga sa private sector at lalong-lalo na hindi lang ng kasundaluhan at ating kapulisan. Tulong-tulong tayo dito, lahat ng sektor ay magtutulong-tulong dito upang maisulong ang ganitong mga programa. Ang kailangan nga lang ay mag-usap-usap tayo. Ano ba ang kailangan ninyo? Ano ba ang maitutulong ng ganitong sektor? Ano ba ang maibibigyan ng inyong kapulisan? Ano maibibigyan ng inyong kasundaluhan? Magsalita po tayo, magbigay kayo ng suggestions. No? Magpanukala kayo at atin po yung pagtutulungan para sa ikaunlad ng bayan at ikaunlad sa pamumuhay ng ating mga mamamayan. Oo nga, Colonel, ay kamukha, tingnan natin.
ang maraming mga kababayan natin ay hindi nga nagkakasya ang kanilang kinikita. Pero ang karamihan sa ating mga kababayan ay nandidiyan lamang. Marami tayong mga nakatiwangwang na kalupaan at marami din ang pagkakataong makagawa, mayroon silang pwedeng magawang produktibo na siguro ang kailangan lamang ay may grupo o may institusyon na magtuturo at mangunguna. Ang mga iba-ibang departamento, kamukha ng DTI, ay pwede nating maiugnay sa kanila, kamukha ng DOST. Sila ay may mga pamamaraan na pwedeng magkaroon ng hanap buhay o kakayahan ang mga taong nasa sa balisbisan. At pwede silang maging marunong, malakas, malusog, at maging kapaki-pakinabang na ating kababayan. Parang panata makabayan dyan din nga. Alam mo, kasama din, tama ka dyan, ano? Ang ating mga komunidad o yung mga tao natin sa kahit sa mga barangay ay bukas na ang isipan. Alam na nila yung mga sangay ng gobyerno, alam na nila yung sa local government unit kung paano sila lalapit. Kasi inumpisahan natin doon sa mga kasundaluhan natin na nakadeploy sa mga liblib na lugar. Nung una, sila yung nagsasama sa bayan. Dito tayo dapat lumapit, ang kailangan natin ganito. Ngayon sila, yung mga tao, nakita nila, ganyan pala, mayroon pala tayo. Nung araw kasi hindi nila nagagawa yon. Kasi hindi nila alam. Ngayon, narating na sila na sundalo natin. Alam na ng mga tao, mayroon pala tayong tulong na makukuha tulad sa sa DSWD, yung mga ganyan. Marami kasi doon natin sinasamahan. Ito ang makakabigay ng solusyon sa problema ninyo. Hindi sundalo. Sasamahan lang kayo ng sundalo. Kung wala kayong sasakyan, tawag sa akin, hingi ng sasakyan. At ito rin ang kagandahan na nabuksan na yung mga tri-media tulad nito, yung sa radio. Nung araw kasi wala tayo nito Kaya medyo mahirap. At pangalawa, ngayon, nagkaroon na tayo nito, nabuksan na yung isipan ng mga tao. At bukod doon, yung mga sundalo natin, yung mga officer natin, alanganin silang magsalita sa radyo. Bakit? Baka kung anong masabi. Ang sabi ko sa kanila, walang problema dyan. Pare-parehas tayong walang schooling sa media. Ang sasabihin lang natin dyan, yung programa natin na totoong ginagawa natin. Walang masamang sabihin yung mga pagtulong na ginawa natin. Huwag tayong magbanggit ng tungkol sa kabila para sigurado tayo. At hindi naman masama kung sasabihin natin yung mga programa natin na ginagawa natin. At kung ano pa yung mga plano natin na programa na gagawin sa komunidad. Yun, kako, wala kayong dapat ipag-alala. Kahit wala tayong schooling sa media, kung paano marap magsalita sa radyo, wala tayong lalabagin dyan. Alam naman natin kung gaano katinding disiplina ang abutin natin kung magsalita. Magkamali tayo sa pagsasalita sa komunidad, di ba? Tama yan, Anel. I-share ko na rin yung experience natin noon. Kasi dyan sa baybayin ng Nasugbo at saka doon sa may baybayin ng Cavite, nung araw, ang baba ng huli ng mga mangingisda natin dyan. Dahil lumayo na yung mga isda, nasira yung ating corals dyan. At nung panahon ng 730 dyan, 2004 to 2005, sa pamumuno, babatiin ko na rin on air, sana nakikinig, si Mayor Maligaya ng Magallanes, na ngayon paniniwala ko administrator na ng Cavite. Sa pamumuno niya, inorganize niya kasama ang Air Force kasi kulang daw ang tao ng Maritime Authority ay Maritime Police. Isinama niya tayo doon sa pagpapatrol ng baybayin. Sa madalit sabi, napsuwata natin yung mga galadgad, yung pangdidinamita. Sa 2 buwan naming operation doon, yung dating less than 1 kilo ang nahuhuli ng ating mga maliliit na mga isda sa baybayin, ay umabot na sila hanggang 2 kilo na hanggang tumaas na ito na tumaas araw-araw. Dahil napanumbalik na kahit bahagya yung corals natin at nawala yung malalaking nanguhuli doon, yung galadgad. At saka yung mga nagdidinamita nabawasan nung panahon na iyon. Sana ituloy-tuloy pa rin yan. Dito nakikita natin yung kooperasyon ng local government, ng ating kasundaluhan, ng ating Philippine National Police, at saka yung local na organisasyon sa lugar na yon, yung Bantay Dagat.
Doon, tulong-tulong kami. Kasi wala namang bangka ang Air Force. Pinahiram nila kami ng mga bangka para lagyan ng tao at makapagpatrolya. Marami tayong nahuli noon. At ang bottom line nito, na-improve yung huli ng mga maliliit na mga isda na pang-araw-araw kahit ng pang-ulam. At mayroon na sila ngayong pang-benta. No, hindi lang pang-araw-araw na pagkain, mayroon na silang additional income na pantustos sa kanilang pamilya. Ito ay isang konkretong ehemplo kung saan ang pagtutulong-tulong ay nagkakaroon ng biyaya para sa maliliit nating mga mamamayan. Okay. Alam Yes, mo, Ding? ako'y mayroong ibig na ibalita na kamakailan doon sa isang roadshow ng Department of Interior and Local Government, sapagkat ang nakikita ko dito sa binabanggit ninyong dito sa inyong programang bayanihan na maipakita ang ginagawa na mabuti sa ating mga kababayan ng ating gobyerno, ay ito'y napakalakas na programa ngayon ng Department of Interior and Local Government. Sila ay mayroon ngayong pagkilala sa mga local government na mayroong transparency. Mayroon silang award na ibinibigay doon sa mga munisipyo at saka siyudad na kinikilalang mayroong tinatawag na Seal of Good Housekeeping. Nagbibigay sila ng premyo doon sa mga pamayanan, sa mga pamahalaan na kumikilala sa malayang pakikipagtalakay, pakikipag-ugnay ng mga mamamayan sa munisipyo o sa local governance, at saka transparent ang local government. Kapag ka transparent, ibig sabihin pwede kang makipagtulungan, makipag-isip, o pwede kang manood ng kanilang ginagawa. At sa gayon, higit na nakikipagtulungan ang ating mga kababayan. Nais kong batiin ang mga sumusunod na bayan gaya ng Agoncillo, Alitagtag, Balete, Cuenca, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Antingloy, at ang Mataas na Kahoy na kauna-unahang nagkaroon ng Seal of Good Housekeeping dito sa Batangas. Ang Mataas na Kahoy ay unang-unang binigyan ng pagkilalang ganito. At magpunta ka naman doon at nakaranas ako na hindi ko naman kilala ang sino mang nando doon. Subalit yung espiritu ng bayanihan na isang estranghero kang dumating ay itinuturo ka kung saan mo kailangang departamento. At hindi yung ipagtuturo ka ng uso. Dini ho, doon ho, yung naroon ho yung nakakaalam diyan. Ay espiritong bayanihan ito. Hindi espiritong binabarakuhan ang mamamayan. Di ba ang pamahalaan ay siyang dapat na mangunguna, lalong-lalo na para higit na magkaroon ng kapasidad ang ating mga maliliit na kababayan ay magkaroon ng trabaho sa pamayanan. Kaya ang kinakailangan, siyempre, tutulungan mo lalo na yung mga negosyo na maging mabilis, maasenso, maalwan ang magnegosyo sa iyong pamayanan. Tutulungan mo silang maging magaan ang pagsiset up ng kanilang negosyo, at sa gayon ay magkakaroon ng maraming mga trabahante yan, marami ang magkakaroon ng pagkakataon sa hanap buhay. Di ba gayan ay bayanihan? Ay di ba nangunguna diyan ay ang mga local chief executives? Kapag kaganyan ang iyong ginagawa, di ba ga? Di marami ang ngayon ang makakapag-aral, di marami ngayon ang makakapagpagamot ng kanilang pamilya. Ito'y bayanihan sa ating pamahalaan. Di ba, Kernel? Totoo yan. Sana muli nating buhayin ang espiritu ng bayanihan. Kasi natatandaan ko nung araw talaga ganyan sa probinsya namin, pag ikay estranghero, magtanong ka, talagang dadalhin ka sasamahan ka nang walang pag-aalala sa alinlangan sa sarili. Nung araw, lalo na sa kasundaluhan, bata pa ako noon pag may sundalo, talagang mataas ang tingin namin sa sundalo. At saka nung araw, meron tayong kaugalian yung mga nangaharana. Nung araw may uso yung harana sa amin. Pero nung nagkaroon ng insurgency, nawala yung harana. Maaga nang hindi na totoo yan. Pinamamasyal sa gabi, nawala na. Nawala na yung pamamasyal sa gabi kasi nag-aalala na sila Kaya sana tuluyan na nating matapos itong problema natin sa insurgency para maibalik natin yung mga magagandang natin, yung kinamulatan na tulad nga yun, sabi ko nung araw may hara-harana, ngayon nawala na yung mga hara-harana. Alam mo sir, meron akong isang nakausap sa Lucena
noong Thursday, noong mapag-usapan namin yung tungkol sa kaunlaran, kapayapaan sa ating bansa. Advance yung kanilang iniisip na baka pag tayo naging isang maunlad na bansa, dahil nabanggit nga natin yung tungkol dun sa Coral Triangle, nakita natin yung mga nagusulputan ng mga sources ng mga oil sa ating bansa. Dito sa may eastern part ng Northern Luzon, mayroon ng nakikita na possible na source ng pagkukunan ng oil dyan. At sa halos lahat ng paligid sa Mindanao, mayroon din. Talagang perlas ng silanganan ng Pilipinas. Kaya kapag ito ay nagamit ng maayos, na tap itong mga resources na ito, baka daw pagdating ng panahon, sir, mga katulong natin ay mga puti na. Hindi na tayo yung pupunta sa ibang bansa para manilbihan, magpakabusabos, kundi ang Pilipino na ang magkakaroon ng katulong na galing sa ibang bansa, di ba? Parang napakagandang magandang tingnan in the future. Di ba, sir? Totoo yan. Yan din ang pananaw ko. Siyempre, pag umunlad ang isang bansa, makikilala tayo, mangingibabaw. So, kumbaga, angat na. No? At naniniwala rin ako, mamimaintain natin yung magandang relationship between yung mga tao dito sa iba't ibang sektor sa Pilipinas. Saka sir, sa ang Pilipinas, kung titingnan mo yung physical na layout ng Pilipinas sa buong mundo, tayo very strategic yung location natin na para tayong nagsisilbing parang Singapore or kaya Taiwan, dahil halos accessible tayo sa lahat ng bansa. Kaya kinakailangan talaga is palakasin natin yung bayanihan para yung governance natin ay lumakas. Pag lumakas yung governance natin, mawawala yung mga tinatawag na mga grievances ng ating mga kabayan. At kapag nawala yan, mawawala na ang problema natin sa labanan, armadong pakikilaban, sapagkat magiging irrelevant sila. Yun ang palaging sinasabi ng aming Chief of Staff, Ding, na ang inyong AUP ay hindi after siya sa physical destruction ng ating kalaban. But ang pinaka-intensyon natin ngayon ay gawing irrelevant yung mga armadong ito. At para maging irrelevant sila, dapat ma-address natin yung lahat ng mga grievances ng ating mga kabayan, at ang maaaring mag-address niyan at ang pwedeng gumawa niyan ay hindi military, but yung iba't ibang government agencies na siyang mayroong karapatan, mayroong responsibilidad para sa pagdating sa basic services, inhustisya at iba pang mga karaingan na sinasabi ng ating mga kabayan. Tama yan, Jerry, no? Kailangan pa ba natin ng armadong pakikibaka kung ang pag-uusapan natin ay kaunlaran? Kailangan lang natin siguro ito mag-usap-usap, no? At saka ako may tanong ko sa sarili ko Ito bang problema natin sa seguridad ay parati nating tinatawag na insurgency? Totoo ba na insurgency ito? O ito'y talagang criminality na lang, common crimes? Kasi napakaganda nga ng bansa, tinuran mo mayaman, maganda yung bansa natin, pero yung ibang kababayan natin sa Luzon, for example, nag-a-andap silang pumunta sa Mindanao. Magaganda yung ating mga lugar sa Mindanao, like Cebu, for one. Pero yung iba na, baka sabihin, baka naman may Abu Sayyaf dun. No? Yung iba naman, pag dito sa atin, maganda yung lugar natin dyan sa Nasugbu banda. No? Sa Kalaka. Yung mga ating mga baybayin. Pero pagka nababalitaan na merong kriminality nangyayari dyan, may barilan, may patayan, ay nagdadalawang isip na pumunta. So, ano ba talaga ang ating dapat pag-usapan? Kailangan pa ba ng armadong pakikibaka o mag-usap na lang tayo para sa kapayapaan bilang isang mamamayan? Colonel, kamakailan ay bisita natin sa Batangas ang ating provincial director, si Superintendent Acop Asio. At nabanggit niya na marami nang tanongin natin ay bakit ba marami ang nababalitaan nating mga pangyayaring kriminalidad dito sa atin. At binanggit niya ang masyadong maraming kahirapan. At ito ang nabanggit ko sa iyo, itong sa Family Income and Expenditure Survey ng National Statistics Office, ay talaga namang napakarami ng mga kababayan natin na lamang ang kanilang kinikita. Ito ang dapat nating ma-address. At ito ay dapat yung bayanihan ngang espiritu na tulong-tulong tayong maagapayan na magkaroon ng kakayanan ang ating mga kababayang hindi makaangat. Na ito hindi naman nila pangarap na maging ganito na maging mahirap Hindi naman nila
desisyon na piliing maging mahirap. Ay isabihin mo maging masipag sila. Pero nasaan ang oportunidad? Siguro sino ang maggagawa ng oportunidad? Siguro ay yung mga smarteng mga anak ninyo na ng ating mga kababayan at ng ating mga kasama na mayroong kakayanan na magpaaral, ay may kakayanan silang kumita ng para sa kanilang sarili. Ay paano itong mga walang edukasyon? Paano itong mga hindi naman nakakarating doon sa lungsod na mayroong trabaho? So siguro dapat alalahanin natin na ang mga yan ay kakain din kay magkatrabaho o hindi. At kinakailangan maghahanap ang mga yan ng sources ng kanilang kakainin. Kaya kinakailangan, kung wala silang makikita sa kanilang pamahayan, sa kanilang lipunan, saan pupunta yan? Maghahanap yan kung saan may mapapakiusapan, mahihingi, at kung hindi makahingi, ay dadambong na lang out of instinct. At ito ang kinakailangan nating pangalagaan. Ito'y ating lipunan. Kung hindi man natin na sadyain o hindi naman natin gustuhin, sila'y ating kababayan at sila'y kasama natin, kasosyo natin sa ating Pilipinas, sa ating lipunan. Kaya na kailangang lagi nating kakapain ang kanilang kapakanan. Okay. Salamat din, napakaganda yan. Sa ating mga taga-subaybay, yung mga nakikinig po ngayon, kung kayo po may mga katanungan, suwestyon, komento, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0906-5777-999. Ulitin ko po, 0906-5777-999. O pwede rin kayong tumawag sa teleponong sa numero na 722-2392. 722-2392. Sa mahilig naman po sa atin sa mga pag-surf sa internet, i-type lang po niyo is drive999.listentomyradio.com. Ulitin ko po sa ating mga vloggers, sa ating surfers, drive999.listentomyradio.com. Yung 2 po numero 2. Marami pong salamat. Thank you very much, sir. At mga kaibigan, tayo po inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. Kaya gusto ko pong pasalamatan po ang Adjutant General ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Rolando Junco, soon to be General. At si Dingandal ng Rotary Club of Lipa South. At ang commander po ng 748th Combat Group, kay Colonel Arnel Villariala. Bueno mga kaibigan, kayo po ay nagpapaalam na at walang sawang pagpapasalamat po sa station manager po ng 99.9 DWGB-FM kay Henry Lacdao. Siya pong partner po natin sa ating palatuntunan at amin pong dadalhin ng programang ito dyan po sa Lipa City at ito ay gagawin po naming forum para po isulong ang programang Bayanihan para atin pong maisulong ang usaping pangkapayapaan at pangkaunlaran para atihong matamo ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayos.